Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa ala alihi wa wala amma ba'd. Balik kayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-aaralan natin or sasabihin ko sa inyo kung paano, tuturuan ko kayo kung paano magrukya gamit ang mga hadith, ang mga ahadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukya na mula sa hadith. At ang mga kapamaraanan na ito. Ano bang dito mababanggit ko rin ang mga iba't ibang paraan para sa pagrukya. Unang-una na paraan sa pagrukya ay magbabasa ka lamang. Na pag-usapan na natin yung tungkol sa pagrurukya gamit ng Quran. Ngayon lang gagamitin naman natin mga ahadith. Itong hadith na ito ay pwedeng gawin din irukya ito. Ito ay hadith na ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam binabasa niya ito pag nagrurukya siya. Adhibil ba'as rabban nas ishfi anta shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Ang kahulugan, alisin mo ang sakit, Panginoon ng sangkatauhan, pagalingin mo, ikaw ang nagbibigay ng lunas, walang lunas maliban sa iyong lunas. Lunas na hindi mag-iwan ng anumang sakit. Pangalawang hadith na binabasa lamang, Bismillahi yubrik, wa min kulli da'in yashfik, wa min syarri hasidin idha hasad, wa min syarri kulli dhi'ain. Kahulugan, sa ngalan ng Allah, nagpapagaling sa iyo, at mula sa bawat sakit ay nagpapagaling sa iyo, at mula sa kasamaan ng mapanibugho kapag siya ay naiinggit, at mula sa kasamaan ng bawat masamang mata. Bali ito, maaari din itong dhi'ain, ibig sabihin yung mga nag-aano ng evil eye, yung nakakapagdulot ng usog. Pwede na itong gamitin. Tapos sa mga ibang, ang pangalawang pamamaraan pagrukya, pagbabasa at ihipan. Magbabasa ka ng Quran, iihipan mo. Ganon. Ihipan mo. Ganon. Ihipan mo. Katulad ng Suratul Falaq at Suratul Nas, pwede mong gawin yun. Tapos pagkatapos, iihipan mo yung taong may sakit, may karamdaman. Pangatlo ay pagtafl. Ang pagtafl, pagdura ng tuyo na walang laway. Ibig sabihin, magbabasa ka ng Quran, tapos dudura ka ng walang laway. Ganyan po ang tafl. Pang-apat ay pagbabasa at paghaplos. Bali, habang binabasahan mo siya ng hadith o Quran, hinahaplos mo yung taong may karamdaman. Panglima, pagbabasa at paghawak sa pasyente. Hahawakan mo lang, hindi mo na siya hahaplosin. Hahawakan mo lang. Itong hadith na ito, sinabi dito, Bismillahi thalatha. Magsabi ka ng Bismillah ng 3 beses. Wa qul sab'a marrat, a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. At sabihin mo ng 7 beses, ito yung sinabi ko. At ang gagawin mo, ilalagay mo yung kamay mo doon sa parte na may sakit o parte na may karamdaman ng katawan. Doon mo ilalagay yon, tapos sasabihin mo, Bismillah, 3 beses at 7 beses na a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahdaru. Yun. At mararamdaman natin yan ng pasyente mo na gumagaling ng
inshallah gagaling ang mga pasyente mo na may karamdaman. Ang kahulugan nun, sinabi ng sugo ng Allah, ilagay mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na sumasakit at sabihin mo sa ngalan ng Allah na 3 beses at sabihin mo ng 7 beses, ako ay nagpapakupkop sa Allah at sa kanyang kapangyarihan mula sa kasamaan ng aking nararamdaman at aking inaasahan. Ito naman, pangalawang hadith, sabi dito, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na sumasakit at haplusin mo ito. Imasahan mo ito. At sabihin mo ng 7 beses, A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu fi kulli masha. Ang ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako ay nagpapakupkop sa kapangyarihan ng Allah, sa izza ng Allah, at sa kanyang kadakilaan mula sa kasamaan ng aking nararamdaman. Ika-6 mga kapatid sa pananampalatayang Islam na paraan sa pagrukya ay pagbabasa, pag-ihip sa kamay at paghaplos. Bali, magbabasa ka ng Quran, magbabasa ka ng hadith. Ang gagawin mo, pagkatapos mong basahin ng Quran, iihip mo sa 2 kamay mo. Bali ganyan, qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iihip mo sa iyong kamay, tapos ihahaplos mo sa taong may sakit, yung pasyente o may karamdaman. Ang ika-7 mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pagbabasa at pagdura ng walang laway sa daliri at paghaplos nito sa lupa at paghaplos sa may karamdaman. Ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinasabi niya, binabasa niya ito, Bismillahi turbatu ardina birakati ba'adina liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Pagbabasa ng Quran, tapos dudura sa magtatapal sa daliri, tapos ihahaplos sa lupa, tapos ihahaplos sa may karamdaman. Ganun pong technique po na yun. Kapamaraan na yun. Pang-8, paglalagay ng asin at tubig. Paglalagay ng asin sa tubig at paglagay nito sa katawan na natuklaw ng scorpion o ahas. At pagbasa ng falak at nas dito. Yun mga kapatid sa pananampalataya. Babasahan mo yung tubig na may asin, tapos babasahan mo na suratul falak at nas. Tapos yung tubig na yun ay bubuhos mo doon sa parte ng katawan na lagyan ng natuklaw ng scorpion o ahas. Ika-9 mga kapatid sa pananampalatayang Islam na pamamaraan sa pagrukya ay pagsabi sa syaitan na lumabas ka kalaban ng Allah, ako ay alipin ng Allah. Merong isang sahabi na si Uthman ibn Abil As, ito ang ginawa ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya kasi nagswasala siya kung ano-ano ang naiisip na hindi siya makapag-focus sa sala, wala siyang khusyu sa sala. Doon siya sa Taif, pumunta siya sa Madina, napakalayo ng lilakbay niya para lamang sa kanyang, para madalisay ang kanyang sala. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang syaitan na tinatawag na khinzab.
Khinzab ito. Ito ang khinzab na syaitan, ang kanyang layunin sa buhay ay para sirain ang salah ng mga mananampalataya. Tapos ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niyang ganyan kay Uthman ibn Abil As, dumura ka ng 3 beses sa iyong kaliwa, tafel, tapos sabihin mo, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sa ibang riwaya, umupo ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dibdib ni Uthman ibn Abil As. Tapos sinabi niya ito, ukhruj aduwallah, ana abdullah. Lumabas ka kalaban ng Allah, ako ay alipin ng Allah. At pang-sampung kapamaraanan para magrukya ay itong hadith na ito ni Ya'la bin Murrah, isang sahabi ito. Sabi ni Ya'la bin Murrah, qala laqad ra'aytu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha ma ra'aha ahadun ghairi qabli. Nakita ko ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan sa 3 pagkakataon na hindi nakita ng iba liban sa akin. Kharajtu ma'ahu fi safarin idha kunna bi ba'd al-tariq famararna bi imra'atan ma'aha sabi faqalat ya Rasulullah hada sabi asabahu bala'un wa asabana minhu bala'. Lumabas ako kasama niya sa isang paglalakbay at nang kami ay nasa isang bahagi ng daan, dumaan kami sa isang babae na may kasamang anak na lalaki. Sinabi ng babae, o sugo ng Allah, ang anak ko na ito ay may sakit at kami ay nagdurusa dahil sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag mayroong sinasapian ng jinn o nakukulam, napakahirap talaga. Lahat ng pamilya, buong pamilya naghihirap, hindi lang naman yung isang tao na nasapian ang naghihirap, pero lahat ng pamilya naghihirap. Kaya kailangan, kung magrurukya tayo, wag nating asamin yung pera, asamin natin kung paano tayo makakapagbigay ng kapayapaan at katahimikan sa mga taong nakukulam, di ba? At nasasapian ng jinn. Yukhadu minni fil yawmi akthar min marra wala adri ma afal. Sinapian siya ng maraming bisis sa isang araw at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi niya, sabi nung nanay, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kinuha ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bata at pagkatapos pinanganga niya ang bata. At sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtapol. Fatafala fihi talas. Nagtapol siya sa bibig ng bata. Dumura siya ng walang laway. 3 beses. Tapos sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillah, ana Abdullah, ikhsa aduwallah. Dinuraan niya ng walang laway ang bibig ng bata 3 beses. At nagsabi siyang, sa ngalan ng Allah, ako ay alipin ng Allah, lumisan ka, kaaway ng Allah. Fanawalaha iya. Thumma qala laha, alqini bihi fi raj'ah. Faraja'na, fawajadna fi nafsil makan. Faqala laha, sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala sabiyuk? Qalat, walladhi ba'athaka bilhaq, ma hasasna minhu shay hatta sa'a. Nang bumalik kami, nakita namin ang babae sa parehong lugar. Tinanong ng Nabi kung anong nangyari. Sabi ng babae, sa pamamagitan ng Allah na nagpadala sa iyo
ng katotohanan. Hindi na muling nagpakita ang sakit mula ng hawakan mo ang bata. Khudh hadi ya Rasulullah. Sinabi ng babae, meron siyang 3 tupa. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Ya'la ibn Murrah, inzil fakhudh minha wahida watruk laha ithnain. Bali mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito napakalakas at napakadali ng pamamaraan na yon. Ipapangangahin mo lang ang pasyente, tapos magdudura ka, magtatafal ka ng 3 beses sa bibig, at sasabihin mo, Bismillah, ana abdullah, ikhsa'adullah. Sa ngalan ng Allah, ako ay alipin ng Allah, umalis ka o kalaban ng Allah. Yan mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang iba't ibang uri ng pagrulukya. Pero ang pinakamalakas pa rin na rukya ay Quran talaga. Napakalakas talaga ng Quran. Dahil sabi sa Quran, Law anzalna hadal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiyatillah. Kung ibababa namin ang Quran sa isang bundok, makikita mo itong nagkapira-piraso. Dahil nagkapira-piraso at nagtatatakot sa Allah Ta'ala. Yun talaga, ang Quran talaga the best. Pero itong mga ahadith na ito ay napakaganda din, lalo na yung pinakahuling kapamaraanan ng pagrukya natin, napakadali sa totoo lang. Kasi kakausapin mo lang yung jinn na alis na. Napakadali nun. Ganun lang mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung gusto nating magrukya, gamitin natin ang Quran at sa hadith at wala nang iba. Yun ang pinaka-the best. The best na rukya ay Quran at hadith. Yun lang mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.